SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ano nga ba ang matatanggap ng isang SSS members kapag siya ay nagkasakit, na-injured, or na-hospital. Sagutin natin tong comment ni Ma'am Malin Valenciano. Sabi niya, Ma'am, anong benefits po ba ang matatanggap ng isang member ng GSIS o SSS kapag siya ay nagkasakit, na-ospital, or na-operahan? Okay, Ma'am Malin, pasensya na po. Ang pag-uusapan lang natin dito ay SSS. So, wala akong masyadong knowledge, guys, sa GSIS. Kaya, mahirap mag-comment regarding sa GSIS. Baka magkamali lang ako. So, sa video na ito ay tungkol lang po ito sa SSS. Okay, sa mga SSS pensioners, kapag nagkasakit kayo, guys, or na-hospital, na-injured, wala na po kayong makukuha sa SSS dahil pensyonado na po kayo. Okay? Ang meron lang pong makakapag-avail ng daily cash allowance sa SSS kapag nagkasakit, na-injured, or na-hospital ay ang ating mga active SSS members. Pag sinasabi nating mga active SSS members, kumbaga ito yung mga members na continuous pa rin, currently nagko-contribute pa rin sa SSS. Hindi pa pensyonado, kumbaga. Okay? So, ang ma-avail po ng SSS members, meron po tayong sickness benefits, disability pension, and EC, no? Yung Employees Compensation Program, which is sa SSS din. Ito pong sickness benefits, ito po yung daily cash allowance na binibigay sa atin ni SSS sa mga araw na tayo ay absent or meron tayong leave without pay dahil tayo ay nagkasakit or na-injured. Ito pong sickness benefits ay ang daily cash allowance na binibigay po sa atin ni SSS na makiklaim natin kay SSS para doon sa mga araw na absent tayo dahil tayo ay nagkasakit or na-injured. Ang minimum po na number of days na pwede natin i-claim kay SSS ay 4 days. Kumbaga guys, kung 3 days ka lang nagkasakit, hindi ka makakapag-claim. Dapat aabot tayo ng 4 days dyan para makapag-claim tayo ng sickness benefits kay SSS. At tatandaan niyo po, lalo na yung mga employed natin, dapat po leave without pay to. Kasi kapag may leave with pay pa kayo sa company nyo guys, hindi kayo makaka-avail ito sa SSS. At kapag kayo ay nagkasakit, kailangan po within 5 days from the date na nagkasakit kayo guys, manonotify nyo na sa SSS. I-notify nyo sa sickness sa SSS na kayo ay nagkasakit. Notify lang yun guys, hindi pa naman yun application for sickness. Okay, kumbaga inform nyo lang sa SSS na kayo po ay nagkasakit. Hindi pa naman kailangan ang mga documents doon. Ang mga documents, supporting documents natin, doon na yun sa pag-apply na natin mismo sa sickness benefits. Pag lumagpas ka kasi ng 5 days at hindi mo pa na-notify sa SSS regarding sa sickness mo, late na po yan. Possible pong ma-denied ka na sa claim mo. Kung ikaw ay employed, i-advise mo agad yung HR nyo guys dahil sa HR nyo ang mag-notify kay SSS regarding sa iyong sickness. At ang maximum days na pwede po natin i-avail dito sa sickness benefits kay SSS ay maximum of 120 days in calendar year. So per year guys ay 120 days ang maximum na maklaim natin sa sickness benefits. Kahit anong sakit pa yan guys ha, basta umabot ka ng 4 days sa pag-absent sa company and you have the supporting documents from your doctor, may mga medical certificate ka, makakapag-avail ka po niyan kay SSS. Ako dati first time kong nag-avail ng sickness benefits dahil dun sa bulutong ko guys. Ayun. So kayo, kahit anong sakit, yes, mag-avail kayo ng sickness kay SSS. Pangalawa naman ay disability pension. So ito po depende na po sa case mo, kung ano yung sakit mo, ano yung injured mo. Si SSS doctor ang mag-check, ang mag-assist ng mga medical records mo guys kung pasok ka sa disability pension. So itong disability pension may dalawang klase ito. Partial disability pensioner, kumbaga meron lang certain period kung hanggang kailan ka lang maging partial disability pension ni SSS. Dahil yung injured mo naman, yung sakit mo naman, hindi naman sa gabal yan para makabalik ka ulit sa trabaho. Okay? Ang pangalawa naman dito ay ang total disability pensioner. Yung total disability pensioner, ito po yung lifetime monthly pension na doon sa member. Dahil yung sakit niya, yung injured niya, wala nang kakayahan pa para siya ay makapagtrabaho ulit.
Alright? And then the next naman guys, ang pangatlo ay EC, Employees Compensation Program. So under din naman ito kay SSS. Itong mga EC naman guys ay kapag yung sakit mo or yung injured mo ay related sa iyong trabaho. So maliban sa sickness o kaya sa disability, makakakuha ka rin sa EC. Okay? Tandaan ang EC po ay work-related. Kumbaga, while nagpe-perform ka ng trabaho mo, doon ka na injured. No? Especially sa mga operations. Marami dyan, mga naputulan ng daliri no, habang nagtatrabaho. So, yon, maliban doon sa sickness or kaya sa disability, makaka-avail din sila at makakapag-file din sila sa EC. Claim sa EC, guys. So, again, kay SSS din po ito fina-file. Alright po, malinaw po ba? SSS members, if you have any questions, just comment below guys, sasagutin po natin yan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.